Good morning guys. Bali, itong gabi pala natin guys ay haarbisan natin ngayong araw. At ang tansya ko dito sa lahat ng taro natin o gabi, baka hindi bababa sa 50 kilos. Kasi 1 week ang interval natin ngayon. Sinapuspon nung nakarang araw kasi hindi available yung buyer natin. Ngayon yung buyer natin ay sinabi niya na ngayong Sabado ang harvest at dadalhin niya to sa Busurbio, Pangasinan. Tara, sirilipin natin guys kung gaano karami yung 1 week na interval ng ating gabi. Bali, bababa tayo para makita natin yung mga nagkalat. Yan, ganyan kahahaba ngayon, mahigit 1 metro ito, at hindi lang iisa sa isang kuwan. Yan guys, kita nyo yung mga nagkalat na yan. Yan, dami. At yan ay makukuha lahat yan halos, para pag na clean up ito, marami na namang susunod na lalabas. Yan, mas maganda pang itanim to kaysa sitaw, kasi ito nakafix yung kanyang presyo na 50 pesos. Pero inamin sa akin ng aking buyer na pinapasa niya ito ng 80 pesos sa 1 kilo. Ito, galing pa sa kabila yan. 1 metro yan, 1 metro. Ganyan kahaba kapag 1 week ang interval. Pero madali lang naman siyang linisin kasi tatanggalin mo lang itong brown na to. Yan, okay na siya. Kahit walang tubig na marami. Ang alam ko pa, mas maganda pag walang masyadong tubig, basta basa yung lupa. Kasi kapag may tubig ito, dun sa dulo nito, magkakaroon ng dahon, ganyan. Kagaya nito, okay pa siya. Yan. Malapit na siyang kasi magkakaroon na siya ng dahon. Yan, napakarami guys ang makukuha natin dito. Yung sitaw kasi palit ka ng palit. Every harvest pala guys ng ganitong klaseng gulay, halimbawa itong parte na to, gagastusan mo ng pang-araro, gagastusan mo ng binhi, gagastusan mo ng pang-spray, gagastos ka pa ng abono. Samantala ito, sa first 2 months na itinanim mo, mag-uumpisa ka ng mag-harvest. Hanggang ngayon, malapit na namang magapas yung second crop ng mga farmer dito. Ito, nandito pa rin siya. Ilang beses kang mag-harvest. Na every 4 days kaya, every 5 days, 6 days, or every week ang harvest natin. Nagkakapera ka palagi. So yung actual na harvesting guys ay nasa kabilang part, kaya pupunta tayo doon. Nandito tayo sa kabilang parte guys, at actual na nag-harvest tong mga kasama natin. Samantala ako pa-video-video lang. Kasi kan guys, iwanan natin sila. Sila na bahala dito na magtrabaho. Dun sa kabila, yung unang video natin, yun ang pinakalas nilang pupuntahan. Mabilis lang din naman ng mag-harvest guys. Ang medyo matagal lang ay yung maglinis. Lilinisin pa kasi ito. Tatanggalin itong mga kulay brown na to. Itong nakuha na to, nasa 4 kilos na yan dahil mahaba siya. Ganyang kahaba. Sa susunod na planting season ng palay ay pati na rin dyan sa kabila na yan, hindi namin kayang tamnan yan noon kasi wala tayong masyadong makuhang ganito na similya ng taro na to. Ang liliit pa nung tinanim natin ng mga to kasi talagang wala nang source.
Ngayon, kayang-kaya na niya kasi napakarami ng napabayaan na yan. Tumubo na sila dyan. Yan. Kaya yung area na yan, buong-buo na natin tatamnan ito. Mas maganda ito kaysa sa pagtatanim ng palay. Tingnan mo sa kabila, oh. Naghihintay sila ng 4 na buwan. Samantala yung 4 na buwan, every week. Sabi na, kaya na 7 days ang harvesting natin. Kung 50 kilos times 50 pesos, 2,500 every week, 10,000 monthly. Pwede nating income dito. Tapos madagdagan pa dyan sa kabila. Siyempre lalaki yung production natin. Mas malaki yung pwede nating ma-income. So sa dulo ng video ito makikita natin kung aabot ba ng 50 kilos yung harvest natin ngayon, guys. Siguro yung kaya yun kasi 7 days yung interval natin ngayong harvesting na to. Yan guys, yung total na harvest natin. Bali ang total ng harvest natin ay 45 kilos. At itong dalawang bundle na to ay tigti 20 lang siya. Kasi yung 5 kilos pa na remaining ay mapupunta sa isang buyer natin. Ito guys ay dadalhin na sa Puso Review, Pangasinan. Salamat guys sa panonood.